So ayun mga kababayan, ito na yung part 2 natin. Nandito na tayo ngayon sa Minjola. At ito na yung mga ano natin, no, kababayan natin. Ayan, grabe, ang daming tao. Nagkulay berde at puti na dito sa Minjola. Lapit tayo doon. Medyo maambo na nga eh, pero yan, laban pa rin sila. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Ayan, may mga pulis na nakabarikada. Nasa na sa atin? Ayan o. Duterte! 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 Marcos Piste! Nakatawa yung mga pulis kasi sila kapag hindi umuwi, sinuplayan! Mga sinuplayan sa gobyernong ito! Kaya tinatawanan lang nilang taong bayan na nagpapakahirap para kayo sahuran! Mga animal! Dinubli ang sahod nyo! Noong si Pierre Arde ang nakaupo! Ang inayuda sa inyo! Pera ng taong bayan! Pera ng taong bayan! Hindi kami katulad ng mga CBP, NPA. Kami ay mga edukadong tao at hindi kami bayad. At inaanyayahan ko po ang mga kababayan natin na magpunta rito sa harap upang magsalita ng kanilang mga saloobin. Hinahamon ko ngayon ang bawat Pilipino. Iparinig natin sa gobyernong ito, sa harap ng mga kapulisan, kung ano ang ating mga hinanakit, kung ano ang ating mga pagdaramdam, lalong-lalo na ang pagkakanulo sa dating presidente at lalong-lalo na ang pagbibigay sa mga dayuhan sa ating soberenya. Tayong mga taxpayer ang amo ng mga ito. Yes! Duterte! At naniniwala ako, maaaring ang mga kasama natin dito ay may mga kamag-anak na kapulisan. Hikayatin po natin sila. Hayaan nila tayong magpahayag ng ating mga damdamin. At lalo na sa tulong at awa ng ating may kapal, nawa ay puspusin ang kanilang kalooban ng awa ng Panginoon. Nahaplusin ang kanilang mga puso. Tanggalin ang mga tanikala. Ibaba ang mga kalasag. At hayaan tayong pasukin ang ating tahanan, ang palasyo ng Malacanang. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay narito ngayon bilang pagsuporta kay Tatay Digong at bumabati po tayo sa kanyang kaarawan. Sa ika-80 ang kaarawan ng ating mahal na Tatay Digong. Naniniwala po tayo na tayo po rito ay nagsama-sama dahil isa po tayo sa mga natulungan. Isa po tayo sa mga maliliit na mga tao na direktang nakinabang doon sa mga programa ni Tatay Digong. At unang-una na po ngayon mga kababayan, itong tungkol sa mga illegal na droga na nagkalat po sa mga Facebook, naka-live na po ngayon. Ang lalakas na po ng kanilang loob. Hindi po yung nangyayari noon ng panahon ni Tatay Digong. Mga kababayan, ang totoong nagmamalasakit sa ating bayan, si Tatay Digong, yun pa ang ipinadala nila sa kahig. Duterte! 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 Sumama na po kayo lahat mga kababayan dahil tayo po rito, nagsasalita po tayo ayon po sa ating mahal na konstitusyon. Mayroon po tayong malayang pagpapahayag. Mayroon po tayong freedom of speech, freedom of expression. Wala pong pupwedeng batas ang gawin laban dito. Kaya mga kababayan, sa ganitong paraan, iparating natin sa buong mundo na mayroong mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Gusto ko i-present sa inyo. Yan ako nagtapos ng high school sa University of Centro Escolar. Kaya ako
aking ama na isang abogado rin sa San Beda College nung panahon siya nag-aaral. Hindi lang siya kaibigan ni Tatay Digong, kundi matalik na kaibigan. Isang kaibigang totoo. Kaya hindi ako nasama sa ganito. No more, no. This is the first time that I come over here to face all of you, a lot of people. Because I believe that Tatay Digong is genuine, malinis ang kanyang puso. Sapagkat kakampi natin siya na mahihirap. Pinagtatanggol niya tayo sa mga adik, sa mga kawatan, tayong mahihirap. Ayaw niyang kumandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ayaw niya. Pero si Fidel Ramos, na pinsan ni Bongbong, tiyuhin ni Bongbong Marcos, nakiusap, naglumuhod, na tumakbo si Digong na presidente ng Pilipinas sapagkat ang buong Maynila, ang buong Pilipinas ay laganap na ang drugs. Walang sino man ang makalapit na lumapit o lumaban sa mga radar, sa mga sindikato ng drugs. Takot ang mga politiko. Laganap na para na itong gusto ng mga puser at adik ng mga sindikatong Colombian and Mexican, magina itong Colombian and Mexican at sa mga maliliit na store, mabibili nila ang drugs. Nakiusap, naglumuhod. Sabi ni Tatay Digong, ayoko Pangulong Fidel Ramos, ginagalang ko po kayo pero ayoko po. Tama na lang po ako sa Davao na mayor. Ngunit, alam mo Duterte, ikaw lang ang may guts, may bayag, may political will para lumaban sa mga kriminal na sindikato ng drugs. Sa madaling salita, napahinuhod, tumakbo kahit walang pera. Maraming nanunuyo sa kanya na maging busy kung ano, pero hindi siya natinag. Diba? Ayun mga kababayan, may dumating dito nga. So ayan, siguro ito yung gagawin is stay. BBM nandyan.